Magandang araw po sa inyo lahat. So bago po tayo magsimula, tayo po ay yumuko at manalangin. Banal at mahabaling Amang Diyos na sa amin ay nagligtas sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagliligtas niyo po sa amin. Maraming salamat po dahil sa pamagitan ng iyong napakahalagang dugo, kami ay nalinis sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya naman po kami ay wala na doon sa kahatulan sa impyerno. Panginoon, maraming salamat dahil ginawa niyo po kami mga anak at binigyan niyo po kami ng maluwalhating pag-asa na kami ay makakapasok po sa inyong walang hanggang kaharian. Panginoon, kami ay dumadalangin na tulungan po kami na kung paano kami mamuhay bilang iyong mga anak sa nalalabi namin buhay sa mundo ito. Maraming salamat po dahil binigay niyo po sa amin ang iyong salita upang magabayan po kami sa aming pamumuhay sa araw-araw. Nawa, Panginoon, masigit kami mapalapit sa iyong salita at sundin ito, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito kami ay nagpapasalamat dahil binigay niyo kami ng pagkakataon upang mapag-aralan ang iyong salita. Pakiusap po, tulungan mo po kami na masigit namin maunawaan ang iyong salita, ang iyong kalooban. Panginoon, ako ay dumadalangin din po na pagkalooban niyo po ako ng kinakailangan kong kalooban at biyaya, Panginoon, na maiyak ko lamang kung ano po ang iyong kalooban. Panginoon, mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos ay sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Ito yung aking samang dalangin sa pangalan ni Jesus na namatay doon sa krus sa lahat ng aming mga kasalanan. Amen. Magandang araw po sa inyo lahat. So ako po ay nagpapasalamat dahil nabigyan po ako ng oportunidad para ibahagi po yung salita ng Diyos. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayon ay The Creation. Yun po yung naibigay sa akin. Kaya pag-aaralan po natin ngayong araw. So, tignan natin yung Genesis chapter 1. Buksan natin ang ating mga Biblia. So, Genesis chapter 1. Ang babasahin ko yung Genesis chapter 1, verse 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa unang chapter, unang verse ng Biblia, makikita natin ipinapakilala ng Diyos kung sino siya. Sabi rito, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, siya yung Creator. Pinapakilala ng Diyos na siya yung may lalang, siya yung lumikha ng langit at ang lupa. Kung titignan natin sa mga gawa, chapter 17, verse 24, sinabi dito na ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na naririto. Siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Sabi rito, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na naririto. So lahat ng mga bagay na nandito sa mundo, sabi dito, ang Diyos ang gumawa. So kung titignan natin yung mga bagay na nilikha ng Diyos, hindi natin may tatagin na ang Diyos ang gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narito. Sa Hebreo chapter 3 verse 4, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Kung titignan natin yung mga nagsisilakihang mga gusali o yung mga magagandang struktura dito sa ating mundo, masasabi natin mahusay ang mga gumawa ng mga ito. Minsan namamangha tayo sa mga bagay na nilikha ng mga tao. Sa katunayan, mas na-appreciate ng mga tao yung mga bagay na nilikha ng tao kaysa sa mga bagay na nilikha ng Diyos. Yung mga bagay na nakikita natin dito sa mundo ay hindi kusang lumitaw ang mga ito. May lumikha sa kanila. Kaya, sapagkat, sasabi sa Hebreo chapter 3 verse 4, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Kaya kung titignan natin yung mga nilikha, maunawaan natin na may lumikha
Kaya yung mga puno, maging yung tayo, mga hayop, kung titignan natin sila, maunawaan natin, may lumikha sa kanila. Kung paano nakikita natin yung mga gusali. Di ba? Kung nakikita natin yung mga gusali, sasabi natin, may lumikha sa mga iyan. Pag nakikita natin yung mga malalaki at magagandang mga gusali, di ba, namamangha tayo. Nasasabi natin, ang galing naman ang gumawa nito. So kung titignan din natin yung mga nilikha ng Diyos, tayo, yung hayop, yung mga halaman, masasabi natin, mas higit yung karunungan ng Diyos doon sa paglikha sa mga hayop, halaman, at sa mga tao. So ano yung layunin ng paglikha ng Diyos? May layunin po kung bakit ipinakita sa atin ng Diyos yung kanyang paglikha. Sa Roma, chapter 1, verse 19 hanggang 20, babasahin ko po. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, yamang ito ay pinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang may dadahilan. So yung purpose ng creation ay upang ihayag ng Diyos ang kanyang kadakilaan. Sabi sa John chapter 4 verse 24, yung Diyos ay Espiritu. Kaya hindi natin maaaring makita yung Diyos. Subalit, sa pamagitan ng mga bagay na kanyang nilikha, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan pagka-Diyos ay ating maunawaan at makikita sa mga bagay na nilikha ng Diyos. Sabi dito, upang wala silang maidadahilan. Kung titignan natin yung mga bagay na nilikha ng Diyos, hindi natin maitatanggi na walang Diyos. Dahil sa mga bagay na nilikha ng Diyos, inihag niya ang kanyang sarili. Kung titignan natin ang creation mula sa unang araw hanggang sa ika-6 na araw bago likhain ng Diyos ang tao, makikita natin kung gaano kamahal ng Diyos ang tao. Inihanda ng Diyos ang tao. Inihanda ng Diyos ang lahat para sa tao. Gaya kung paano pinaghahandaan ng mga magulang ang kanilang mga anak bago isilang ng nanay ang kanyang sanggol sa kanyang sinapupunan. Inihanda nila kung ano yung mga kailangan ng kanilang sanggol. Kaya kapag lumaki na ang sanggol, pasasalamatan niya ang kanyang mga magulang. Pero ang nakakalungkot, hindi naging ganoon ang mga tao. Yung mga tao hindi man lang nila na-appreciate yung mga bagay na nilikha ng Diyos. Kaya sa Roma chapter 1 verse 21, babasahin ko, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuuhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katotohanan ay nagdilim. Sabi ito, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Ito yung nakakalungkot sa mga tao. Hindi nila niluwalhati yung Diyos. Hindi nila pinasalamatan ng Diyos. Kaya kung titignan natin yung mga bagay na nilikha ng Diyos, alam niyo po yung paglikha ng Diyos, nasa pagkasunod-sunod po, nasa kaayusan. Lahat po, inihanda niya para sa tao. Kaya kung titignan natin yung mga nilikha ng Diyos, masasabi natin may Diyos at dapat natin siyang papurihan at dapat natin luwalhatiin yung kanyang pangalan at dapat natin siyang pasalamatan. Sabi dito, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Kaya sa Roma chapter 1 verse 25, sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na lumalang na siyang pinupuring magpakailanman. Amen. Dahil hindi nila niluwalhati yung Diyos, dahil hindi nila pinasalamatan yung Diyos, pinalitan nila ng kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang.
Doon sa Genesis chapter 1 verse 1, sinabi ng Diyos, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ipinakilala niya yung kanyang sarili bilang Creator. Pero yung mga tao, sa halip na yung Creator, yung sambahin, ang sinasamba nila, yung nilikha. Dapat ang sambahin natin yung lumikha, hindi yung nilikha. Sa Genesis chapter 1, verse 2, basahin natin yung Genesis chapter 1, verse 2. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Ito yung kondisyon ng lupa bago magsimula ang Diyos sa paglikha. Sabi dito, ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kalaliman. Gayun din sa buhay natin. Ang pamumuhay na walang Diyos ay gaya ng lupa na walang anyo, walang laman at binalot ng kadiliman. Ibig sabihin, ang buhay na walang Diyos ay meaningless. Kaya sinabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 1 verse 2, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng buhay kung walang Diyos sa buhay natin. Sa Genesis chapter 3, Genesis chapter 1 verse 3 hanggang 5, ito yung unang araw kung saan nagsimula ang Diyos sa paglikha. Babasahin ko yung verse 3 hanggang 5. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa 6 na araw ng paglikha ng Diyos, bawat araw sinisimulan niya ang kanyang gawain sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung ano ang sinabi ng Diyos, iyon ang nangyayari. Kaya sa Awit, chapter 33, verse 9, babasahin ko. Sapagkat siya'y nagsalita at iyon ay naganap. Siya'y nag-utos at iyon ay tumayo. Matatag sabi ito, sapagkat siya'y nagsalita at iyon ay naganap. Sa 6-day creation ng Diyos, kapag ang Diyos ay nagsasalita, sinabi ng Diyos, kung ano ay sinabi ng Diyos, yun ang nangyayari. Ganun makapangyarihan yung salita ng Diyos. Kaya maunawaan natin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nilikha ang sanlibutan. Sa Hebrew chapter 11, verse 3, sa pananampalataya ay naunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ano pa ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Sabi rito na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. First in creation, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Ganon makapangyarihan yung salita ng Diyos. Ang paglikha ng Diyos ay nangangahulugang paggawa ng isang bagay mula sa wala. Nilikha ng Diyos ang langit, lupa at ng lahat na narito sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Sa Genesis 4, chapter 1, verse 3, mabasahin ko ulit. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang sanlibutan ay nagkaroon ng liwanag. Hindi lang sanlibutan ang nagkaroon ng liwanag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maging sa ating puso ay nag-utos din ng Diyos na magkaroon ng liwanag sa ating puso. Sa 2 Korinto, chapter 4, verse 6, sapagkat ang Diyos ay nagsabi, magdingding ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kalultian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Sa pamamagitan ng liwanag nito, nagbigay ito sa atin ng ilaw sa pagkakilala sa kalultian ng Diyos.
Sa Biblia, nakikita natin dito yung tatlong uri ng ilaw. Yung una, sa John chapter 9, verse 5, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Sino to? Si Yesu Cristo. Si Yesu Cristo, nung naparito siya dito sa sanlibutan, siya yung nagsilbing ilaw. Pangalawa, yung salita ng Diyos. Sa awit 119, verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Opo, yung salita ng Diyos ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa landas natin. Pagkatapos ng ating kaligtasan, ang salita ng Diyos ay napahalaga sa ating pamumuhay. Pangatlo, sabi sa Mateo chapter 5, verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi may tatago. Sabi dito, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Nang si Jesus ay naparito sa sanlibutan, sinabi niya sa John chapter 9, verse 5, ako ang ilaw ng sanlibutan. Nang siya dinalang paitaas sa langit, sinabi niya sa Mateo chapter 5, verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw na ito ay hindi mula sa atin, kundi mula sa Diyos. Makikita natin sa Apocalypse chapter 22, verse 5, sinabi ron, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magbibigay liwanag sa kanila. Opo. Yung Panginoong Diyos yung nagbibigay ng liwanag sa atin. Halimbawa, paano nakapagbibigay ng liwanag ang buwan sa gabi? Ang liwanag mula sa araw ay bumabanda sa buwan kung saan nakapagbibigay ito ng liwanag sa gabi. So, nag-reflect yung liwanag ng araw sa buwan, kaya yung buwan nakapagbigay siya ng liwanag sa gabi. Gayun din dapat sa atin. Dapat tayo makapagbigay liwanag sa mga tao na namumuhay sa kadiliman. Sa verse 4 and 5 ng Genesis 4 chapter 1, babasahin ko po. Nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga na unang araw. Sabi dito, nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. Ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Ang kadiliman ay sumisimbolo kay Satanas. Kaya nang matanggap natin ang kaligtasan, inihiwalay tayo ng Diyos mula sa kadiliman. Kung titignan natin sa Colossus chapter 1 verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat niya tayo sa karayaan ng kanyang minamahal na anak. Opo, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa karayaan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nang matanggap natin ang kaligtasan, sabi sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 5, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Tayo ay hindi ng gabi ni kadiliman man. Bago ng ating kaligtasan, tayo ay nasa kadiliman. Subalit nang matanggap natin ang kaligtasan, tayo naging anak ng liwanag. Kaya bilang anak ng liwanag, sabi sa Efeso, chapter 5, verse 8, babasahin ko, sapagkat kayo dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Opo, sabi ito, lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag. Kaya sa unang araw ng ating kaligtasan, inuutusan tayo ng Diyos, sabi sa Efeso chapter 5 verse 11, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga. Pagkatapos ng ating kaligtasan, hindi dapat na tayo nakikibahagi sa mga gawa ng kadiliman. Bakit? Dahil ibinukod na tayo ng Diyos mula sa kadiliman. Sa Genesis 4, chapter 1, verse 6, hanggang 8, ito po yung second day of creation, yung pangalawang araw ng paglikha ng Diyos. Dito, sa pangalawang araw ng paglikha ng Diyos, ginawa niya ang kalawakan. So, babasahin ko. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng
Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At ito ay nangyari. Tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikalawang araw. Sa ikalawang araw, nilikha ng Diyos ang kalawakan. Maliban sa ikalawang araw, kapag ang Diyos ay nagtatapos sa kanyang gawain sa bawat araw at nakikita niya ang resulta ng kanyang ginawa, sinasabi niya ito ay mabuti. Pero sa ikalawang araw ng paglikha ng Diyos sa kalawakan, hindi niya sinabing ito ay mabuti. Bakit? Sa Efeso chapter 2 verse 2, sabi dito, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng hipapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Alam ng Diyos na habang siya'y kumikilos at patuloy sa paggawa, alam din niyang si Satanas ay kumikilos din. Kaya hindi niya sinabing mabuti sapagkat ang pinuno ng kapangyarihan ng hipapawid ay naroon. Sa verse 9 hanggang 13 po ng Genesis chapter 1, ito po yung ikatlong araw ng paglikha ng Diyos. Sa ikatlong araw, nagkaroon ng lupa at nagkaroon ng dagat. Nang humiwalay ang lupa sa tubig, nagpasibol ang Diyos ng mga halaman at punong kahoy na nagkakabinhi ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa. So, babasahin natin yung verse 9 hanggang 13 ng Genesis chapter 1. Sinabi ng Diyos, magtipon ng tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at hayaang lumitaw ang lupa, at ito ay nangyari. Tinawag ng Diyos ang iyong lupa na lupa, at ang tubig na natipon ay tinawag niya ang dagat. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Sinabi ng Diyos, sibulan ng lupa ng halaman, ng mga tanim na nagkakabili at ng punong kahoy na namumunga ay sa kanyang bili. Ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa. At ito ay nangyari. Verse 12, at ang lupa ay sinibulan ng halaman ng mga tanim na nagkakabili ayon sa kanyang sariling uri at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang bili. Bawat isa ay sa kanyang uri at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikatlong araw. Ginawa ng Diyos ang lupa upang tirahan ng lahat ng mga nilalang na may buhay na ginawa ng Diyos, kabilang tayong mga tao. Ginawa din niyang dagat upang doon manirahan ang bawat uri na nabubuhay sa dagat. Ang layunin ng Diyos sa paglikha ng lupa at ng dagat, may layunin ng Diyos sa paglikha ng lupa at ng dagat, kaya sinabi niya ito ay mabuti. Sa Isaiah 45 verse 18, babasahin ko, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, siya ay Diyos, na nag-alon ng lupa at gumawa niyon, na kanyang itinatag, hindi niya ito nilikha na sila. Ito ay kanyang inanyuan upang tirahan, ako ang Panginoon at wala nang iba. Sa Genesis chapter 1 verse 2, ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kaliliman. Ito yung kalagayan ng lupa bago nagsimula ang Diyos sa paglikha. Sabi dito, sa ganitong kalagayan ng lupa ay walang sinumang nilalang na maaaring tumira dito. Opo. Doon sa lupa na walang anyo, walang laman at binalot ng kadiliman, sa ganitong kalagayan ng lupa ay walang maaaring sinumang nilalang na maaaring tumira doon. Kaya ang ginawa ng Diyos, inanyuan niya ito at ginawa niyang tuyo ang lupa upang matirahan ng lahat ng mga uri ng nilalang na may buhay. Pagkatapos maging tuyo ng lupa, nagpasibol ang Diyos ng mga halaman na nagkakabinhi ayon sa kanyang sariling uri at punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Ang halaman po ay mabuti para sa mga tao at sa mga hayop. Ang mga tao at mga hayop ay nangangailangan ng enerhiya. At nagbigay ang Diyos ng mapagkukuhanan natin ng enerhiya, ito ay ang araw. Subalit,
Walang sino man sa atin ang direktang makakakuha ng enerhiya mula sa araw. Subalit may kakayahan ang mga halaman gamit ang kanilang mga dahon kaya nitong i-convert ang sikat ng araw mula sa enerhiya. Kaya kapag madalas tayong kumain ng mga gulay at mga prutas, makukuha natin yung mga enerhiya na mula sa araw. Kaya nga sabi ng Diyos, ito ay mabuti. Sa ika-4 na araw sa Genesis chapter 1 verse 14 hanggang 19, babasahin ko. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw sa gabi. At ang mga ito ay naging palatandaan para sa mga panahon, sa mga araw at sa mga taon. At ang mga ito ay naging tanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa. At ito ay nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang maghari sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang maghari sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Ang mga ito ang inilagay ng Diyos sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, upang mamahalan sa araw at sa gabi, at upang ihiwalay ang liwanag sa kadiliman. At nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga ng ika-4 na araw. So, sa verse 16 sabi ito, nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang maghari sa araw, at ang maliit na tanglaw ay upang maghari sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. So, ito yung araw, buwan, at mga bituin. Kaya, sa Isaiah chapter 40, verse 26, babasahin ko, itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas, at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito. Siya naglabas ng kanilang kubo ayon sa bilang, tinatawag niya sila ayon sa pangalan. Sa pamamagitan ng katakilaan ng kanyang kapangyarihan, at dahil siya ay malakas sa kapangyarihan ay wala nagkukulang. Sabi dito, itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas, at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito. Kaya kung titingnan natin, yung kalangitan, nagpapahayag ito ng kaluwalhatian ng Diyos. Sabi dito, kung titingnan natin yung ating kalangitan, maunawaan natin na ang Diyos ang gumawa ng mga nakikita natin sa ating kalangitan. Sabi ng Biblia, itingin natin ang ating mga mata sa itaas. Gustong sabihin sa atin ng Diyos na siya ang lumikha ng mga tanglaw na nagbibigay liwanag sa ating mundo. Kaya sa awit 119 verse 1, babasahin ko, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan, at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Opo, yung kalangitan, nagpapahayag po siya ng kaluwalhatian ng Diyos. At ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay inihahayag ng kalawakan. Kaya kung makikita natin yung mga bagay na nilikha ng Diyos mula sa kalangitan, nagpapahayag po sila ng kaluwalhatian ng Diyos. Sabi, nilikha rin ng Diyos ang mga bituin. Kung titingnan natin sa Jeremias chapter 33, verse 22, the stars of the skies cannot be counted. Oo. Yung mga bituin sa langit ay gaya ng mga buhangin sa dagat. Hindi natin siya kayang bilangin. Walang sino mong may kakayahang bilangin ng mga bituin sa langit. Pero sabi sa awit 147 verse 4, ang bilang ng mga bituin ay kanyang binibilang. Ibinibigay niya sa kanilang lahat ang mga pangalan nila. Sabi po rito, ang bilang ng mga bituin ay kanyang binibilang, ibinibigay niya sa kanila ang lahat ng mga pangalan nila. So tayo bilang mga tao, sino mang tao hindi natin kayang bilangin? Yung mga bituin sa ating kalangitan. Hindi rin natin alam kung ano yung pangalan ng mga yan. Pero yung Diyos, alam niya yung eksaktong bilang ng mga iyan, at alam niya rin kung ano yung mga pangalan. Bakit? Dahil siya yung lumikha ng mga bituin. Tingnan natin sa Jeremias chapter 31 verse 5. Sa Jeremias chapter 31 verse 5, babasahin ko. Ganito ang sabi ng Panginoon,
na nagbibigay ng araw bilang liwanag sa maghapon at ng mga takdang kaayusan ng buwan at ng mga bituin bilang liwanag sa gabi, na nagpapakilo sa dagat upang umugong ng mga alon niyon ang Panginoon ng mahukbo ang kanyang Panginoon. Sa dito, ganito ang sabi ng Panginoon na nagbibigay ng araw bilang liwanag sa maghapon at ng takdang kaayusan ng buwan at ng mga bituin bilang liwanag sa gabi. So yung Diyos lang yung may kakayahang gumawa nito. Hindi natin lubos maisip yung karunungan ng Diyos sa kanyang paglikha. Kaya, yung kadakilaan ng Diyos ay makikita natin sa mga bagay na kanyang nilikha. Sa Genesis chapter 1, verse 20 hanggang 25, sa ikalima at sa ika-anim na araw na paglikha ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang lahat ng uri ng mga hayop na nasa lupa, himpapawid at mga hayop na nabubuhay sa tubig. Sa awit 104 verse 24, basahin pa natin yung awit 104 verse 24. O Panginoon, napakarami ng iyong mga gawa. Sa karunungan ay ginawa mo silang lahat. Ang lupa ay puno ng iyong mga nilalang, nariyan ang dagat, malaki at maluwang, na puno ng mga bagay na di mabilang, ng maliit at malaking bagay na may buhay. Sabi ko rito, napakarami ng iyong mga gawa. Sa karunungan ay ginawa mo silang lahat. Ang lupa ay puno ng iyong mga nilalang, nariyan ang dagat, malaki at maluwang, na puno ng mga bagay na di mabilang, ng maliit at malaking bagay na may buhay. So sabi dito, nilikha ng Diyos sila sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos. Diba kung titignan natin yung mga magagandang gusali, masasabi natin na magaling, may karunungan yung lumikha ng magandang gusali niyan. Pero mas higit na nangangailangan ng karunungan yung paglikha sa mga hayop, higit sa mga tao. Kaya, yung karunungan ng Diyos ay hindi natin kayang sukatin. Ganun kadakila yung Diyos, yung ating Creator. Ginawa ng Diyos ang lahat ng nilalang na may buhay sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos. Hindi natin kayang masukat ang karunungan ng Diyos kung paano niya ginawa ang bawat hayop na may iba't ibang kakayahan. Opo. Noong araw na nilikha ng Diyos yung mga hayop, bawat uri ng hayop, binigyan niya po sila ng iba't ibang abilidad, iba't ibang kakayahan. Kaya kung titingnan natin yung mga hayop, di ba? Meron silang iba't ibang kakayahan. Kaya kung titingnan natin yung mga kakayahan na yun, mamamangha tayo sa kanilang abilidad. Mamamangha tayo doon sa karunungan na ibinigay sa kanila ng Diyos. Mamamangha tayo sa karunungan ng Diyos. Pero nakakalungkot po, mas namamangha pa yung mga tao sa mga bagay na ginawa ng tao kaysa sa mga bagay na ginawa ng Diyos. Halimbawa, yung robot na tuta. Pag yung robot na tuta, may nakikita ng mga tao na tumatakbo, gumagalaw, tumatakbo, na-amaze sila, namamangha sila yung mga tao. Pero pag nakikita nila yung totoong aso na tumatakbo, baliwala sa mga tao, mas na-appreciate nila yung nilikha ng tao kaysa sa nilikha ng Diyos. Kaya nga sabi doon sa Roma, ni hindi man lamang nila nilulhati ang Diyos, ni hindi man lamang nila pinasalamatan ng Diyos. Kaya kung titignan natin yung mga bagay na nilikha ng Diyos, makikita natin yung kanyang kadakilaan, yung kanyang kapangyarihan, at dapat natin siyang pasalamatan. Sa Job chapter 12, verse 7 hanggang 9, papasahin ko, ngunit ngayon tanangin mo ang mga hayop at tuturuan kanila, ang mga ibon sa ipapawid at kanilang sasabihin sa iyo, o ang mga halaman sa lupa at tuturuan kanila, at ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo
sinong hindi nakakaalam ng lahat ng mga bagay nito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa sa kanila. Opo. Sabi dito, sinong hindi nakakaalam ng lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito. So yung mga hayop po, ebidensya po yan na may Diyos. Ebidensya na yung Diyos yung lumikha sa kanila. Bagaman, hindi natin nakikita ang Diyos dahil siya ay Espiritu, pero sa pamagitan ng mga bagay na kanyang nilikha, inihayag niya yung kanyang sarili. Mauunawaan natin at makikita natin yung kanyang pagka-Diyos at yung kanyang kapangyarihan. Kaya tayo bilang tao na nilikha ng Diyos, dapat natin siyang pasalamatan at luwalhatiin ang kanyang pangalan. Dahil siya nagbigay sa atin ng buhay at sa lahat ng nilalang na nabubuhay sa mundong ito. Opo, yung Diyos, yung tagapaglikha, ang nagbigay po sa atin ng buhay. Sabi po sa awit, nasa kanyang bukal ng buhay. Tingnan natin yung Job chapter 12, verse 10. Job chapter 12, verse 10. Mabasahin ko, nasa kamay niya ang buhay ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Sabi ko rito, nasa kamay niya ang buhay ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay ng Diyos yung buhay ng lahat ng mga bagay na may buhay. Maging yung buhay natin nasa kamay ng Diyos. Bakit? Siya yung creator natin, siya yung lumalang sa atin. Kaya dapat natin siyang pasalamatan, dapat natin siyang luwalhatiin. Nararapat lamang na paglingkuran natin yung ating creator. Nararapat lamang na dapat nating sambahin yung lumikha, hindi yung nilikha. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, makikita, di ba? Sa pamagitan ng salita ng Diyos, nilikha niya yung mga bagay dito sa mundo. Bawat araw ng paglikha ng Diyos, sa tuwing siya na magsasalita, nagkakaroon ng pagbabago. Diba? Pag sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, nagkakaroon ng liwanag. Pag sinabi ng Diyos, maghiwalay yung kadiliman at araw, yung kadiliman at liwanag, naghihiwalay. Nang sinabi ng Diyos na maghiwalay yung tubig at sa lupa, naghihiwalay. Nang sinabi ng Diyos na sibulan ng mga punong kahoy, ng mga halaman, yung lupa, sumisibol. Nung sinabi ng Diyos na magkaroon ng mga hayop sa dagat, nagkakaroon ng hayop. Ganun makapangyarihan yung salita ng Diyos. So din, kung tayo, araw-araw din tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikinig, nagbubulay ng salita ng Diyos, babaguhin din ito ang pang-araw-araw natin pamumuhay. Sa bawat araw, pag sinabi ng Diyos, may nagbabago. Ganun din sa atin. Kung sa bawat araw, nagbabasa tayo, nakikinig tayo, nagbubulay tayo, may nagbabago. Pakunti-kunti sa buhay natin bawat araw. Kaya napakahalaga yung salita ng Diyos sa buhay natin pagkatapos ng kaligtasan. So, tingnan natin ulit yung Hebreo chapter 11, verse 3. Hebreo chapter 11, verse 3. Babasahin ko. Sa pananampalataya ay nauunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamagitan ng salita ng Diyos, ano pat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, nilikha ang sanlibutan. Yung Diyos, yung lumikha, siya yung creator. Yung Diyos na nagbigay ng buhay sa atin at sa lahat ng mga bagay na may buhay sa mundong ito. Yung Diyos na dapat nating sambahin, yung Diyos na dapat nating iwalhatiin, yung Diyos na dapat nating pasalamatan dahil siya nagbigay ng buhay sa atin. So, yung purpose po ng creation ay upang ihayag niya sa atin yung kanyang kadakilaan.
upang ipaunawa sa atin na siya yung Creator natin na dapat nating sambahin. So, hanggang doon na naman po, tayo po ay upo at manalangin. Banal at mahabaging Amang Diyos na siyang lumalaw ng langit at ng lupa at ng lahat ng mga bagay na naririto. Maraming salamat po sa ibinigay niyo po sa amin buhay, Panginoon. Maraming salamat po dahil iniligtas niyo po kami, Panginoon, doon po sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno. Maraming salamat din po, Panginoon, dahil hanggang ngayon ay pinanatili niyo po kaming buhay, Panginoon. Naunawaan at nalaman po namin na Ikaw yung Diyos na dapat namin paglingkuran, dapat namin sambahin, dahil Ikaw yung tanging tagapaglikha lamang. Kaya nawa, Panginoon, lagi namin pasalamatan ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Panginoon, muli, maraming salamat po. Ito yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na namatay doon sa krus sa lahat ng aming mga kasalanan